Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ito mga kabunyog, sa programa ni Ombudsman Boying Rimulya sa DCRH, sinabi nito na nalaman niya na mayroong isang sekretong desisyon. Bakit sekreto? Kasi hindi pinaalam. Ngayon na lang naglalabasan yan. Nang pumalit siya bilang ombudsman, saka na lang nalaman na mayroon palang ganon. Mayroon palang desisyon si Martires na itinago sa publiko kahit sa mga tauhan sa ombudsman, wala. Malamang siya lang ang nakakaalam. Anong secret decision yan? Mayroong criminal case para kay Joel Villanueva, hindi niya isinampa. Hindi niya isinampa ang criminal case kay Joel Villanueva. Binaliktad niya, dinismiss niya. Ito nga si Michael at sinasabi niya para daw hindi magkaroon ng mga Joel Villanueva moments. Yun. Yeah. Isa yun. Nawawala, hindi niya alam. Actually yan, Trace back. may case na yan, pinawithdraw eh. May criminal case dapat ipa-file kay Joel. Pinawithdraw lang ni Martires. Ayun, nakita mo? Pinawithdraw. Akala ko dismiss. Hindi, dismiss siya, yung admin. 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 Yung admin yung dismiss niya. Kaya matindi talaga itong si Martires eh. Sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan kailangan talaga itong si Martires panagutin sa mga ganyan eh. Kaya lang, ang depensa ni Martires, mayroon ba sa batas? Mayroon bang nakalagay sa batas na dapat ipaalam ang desisyon ng ombudsman? Lahat ba ng desisyon ng ombudsman ay kailangang i-publicize o ilabas sa publiko? Yun naman ang sinasabi ni Martires. Totoo naman yun. Totoo naman yun. Kaya lang, sa ganyan na klase ng kaso, yung ganyang klase ng kaso ni Villanueva tungkol sa korupsyon ng PDAF, tapos hindi mo pinaalam sa publiko kung anong desisyon ng ombudsman, ibig sabihin may tinatago ka. Bakit hindi mo pinaalam? Ano yan public interest case yan. Ibig sabihin isang kaso na may interest ang publiko. Ba't hindi mo ipapaalam? Sabihin pang walang batas na nagre-require sa'yo na ipaalam yan. Kung matino ka, ipapaalam mo yan. Kasi anong mali? Kung sa tingin mo, walang mali sa desisyon mo, hindi panindigan mo, ipaalam mo sa publiko. Saka, mayroon kang pananagutan sa publiko dahil ombudsman ka. Dinismiss mo yan. Hindi mo final yung kaso. Kasi yan na yung sinasabi ni retired ombudsman Conchita Carpio Morales. Talaga lang itong si Joel Villanueva, talagang iniligtas ng sumunod sa kanya na ombudsman. Ito ngang si Martires. Imagine ninyo mga kabunyog kung si Martires ay ginawa niya ang trabaho niya bilang ombudsman. Siguro nabawas-bawasan ang korupsyon sa ating bayan. Tingnan nyo ngayon. Tingnan nyo ngayon kay Ombudsman Boying Rimulya. Ay di ba ngayon kay Ombudsman Boying Rimulya kahit papaano kinakatakutan si Boying? Kinakatakutan ngayon si Boying Rimulya. Bakit? Ganyan naman talaga ang role ng ombudsman. Dapat talaga ang ombudsman kinakatakutan. Para yung mga kurap matakot. Kailangan din nating ang isa sa pag-check sa korupsyon ay fear. Takot. Ang problema nung panahon ni Martires, hindi naman natakot ang mga kurap. Nakita pa nga nila si Martires, tagapagtanggol nila. Saan ka nakakita ng ombudsman na magsasabi, hindi pwedeng ilabas ang salin ng mga opisyal ng gobyerno. Kailangan muna nilang mag-approve. Pwede ba yun? Wala nang lifestyle check. Yung mga ganyan. Kaya ang nangyari, impunity. Kumbaga yung mga corrupt na politiko, wala naman tayong problema na, wala nang lifestyle check. Hindi pwedeng ilabas ang salin natin. Kita nyo. Kaya anyway, ito talagang si Martires, may dalawa kasing decision si dating ombudsman Conchita Carpio Morales. Ang una ay i-dismiss si Villanueva.
yung pag-dismiss kay Villanueva, ang i-implement nun, Senado. Kasi nung lumabas yung desisyon na i-dismiss si Villanueva from public service, senador na siya eh. So dapat ang nagpatupad sana nun, Senado. Ang problema sa Senado, hindi naman inaksyonan. Hindi inaksyonan. Ang isa pang desisyon ni Conchita Carpio Morales ay kasuhan ng kasong kriminal sa Sandigan Bayan. O ang problema naman, dinismiss na nga ni Martires. O wala, hindi final yung criminal case. Ibig sabihin, inatras yung kaso. Kaya dalawa ang krimen dyan ni Martires. Yung dismissal from public service, ni-reverse niya. Yung pagpa-file ng kaso sa Sandigan Bayan, hindi niya ginawa. Dinismiss niya na rin yung kaso. Yan yung yan yung mga ginawa diyan ni Bersamin. Kasi ang desisyon ni Conchita Carpio ni Martires. Kasi ang desisyon ni Conchita Carpio Morales, una, dismissal from public service. Kayang desisyonan niya ng ombudsman. Kasi may power ang ombudsman na mag-dismiss. Kaya lang pagdating kasi sa senador, ang kaya lang niyan mag-implement ng dismissal yung Senado mismo through the Ethics Committee. Ang problema kasi hindi inaksyonan ng Senado. Pangalawa, ni-reverse na nga ni Martires. Di wala na. Wala na. Ang isa pang desisyon ni Conchita Carpio Morales, filean ng kasong kriminal. Separate yun. Ni-reverse din yun ni Martires. Kaya ang ginawa ni Martires, dalawa. Ni-reverse yung dismissal from public service, ni-reverse din yung recommendation na sampahan ng kaso sa Sandigan Bayan. Ligtas si Villanueva. Niligtas ni Martires. Kaya dapat ngayon hindi na makaligtas itong si Joel Villanueva. Sa ilalim ni Boying Rimulya, hindi na dapat makaligtas itong si Joel Villanueva, mga kabunyog, mga kababayan. Kung nung una nakaligtas siya, dapat ngayon hindi na. Hindi na. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya sana panindigan panindigan ito ni Ombudsman Boying. Dapat i-correct na ito ni Ombudsman Boying. Kung yung nakaraan nakalusot si Villanueva dito ngayon sa flood control, hindi na siya dapat makalusot. Sana lang. Kasi yung una PDAF yun eh. PDAF. PDAF yung una niyang kaso. O ngayon dapat dito hindi na. Or ano na naman ito? Actually, pork barrel din ang pinag-uusapan dito kasi allocables ng ng senador eh. Kaya dapat ngayon, itong sa flood control, hindi na makaligtas si Joel Villanueva. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.